Senator Amy, magsalita ka. Lumapit kayo kay Governor Chavit. Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo kami. At sinabi niya, kaibigan mo. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka siguro magiging pangulo kung hindi tumulong si Chavit Singson. Pero bakit galit na galit sa iyo? Dito ay Marcos resign. Ito. Ayan. Diktatura ni Marcos. Si dito. Peter Caramon ay nandito. Maya-maya po, magsasalita siya. May isa muna po mabayan. speaker. And then, si Caramon na ang susunod. At kung dumami na yung mga tao dito. Ayan. ay dala na dito tarpaulin. Dahil uhaw na po ang inyong tagapagsigaw. Ito na, mabayan. May mga dala-dala na rito nga mga bander yung ating mga kababayan. Magandang umuulan na hapon sa mga hanap tayo ng pwesto para makakuha tayo ng magandang view rito. Resign. Ang hinihingi lang namin sa iyo, ginagalang ka pa namin, Pangulo. Pero ang panawagan ng mamamayan ay nakasulat sa saligang batas na kapag hindi mo kaya ang panindigan at hindi mo kaya ito ay itaguyod para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba. Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang. Hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na iyong ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Marami naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pangsarili mo. Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalal, ibinoto ng mamayang Pilipino, at ang mamayang Pilipino ang siyang tutanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo. Respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi. Bumaba ka sa pwesto dahil hindi na nakakagalito sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo sanhi ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang kamay nilaan? Isang malaking katiwalian yan. Ikaw ang chief architect ng ating bansa, pero ina-arkitekto mo sa pagnanakaw. Sabihin mo nang hindi totoo, pero nasa iyo nakatutok ang lahat ng daliri dahil ikaw ang leader at inihalal ng mamamayang tao. Pero anong ginawa mo? Ginago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong amay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap, na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabot mo. Mga magnanakaw, nilalakawan ng mga mamamayan. Inaalimpusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kauli-ulihan, inaalipin. Anong gusto niyong mangyari, mamamayan? Manatili tayo dito? Imulat ang mga mata! Buksan ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin. Dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag ng pagkagaling! Palayasin! Mga kababayan, dumadami at tuloy-tuloy po ang mga... Tayo muna, at tayo ay... Diyan ka muna, ma'am.
at pagpapasalitain kita mamaya. Mga kababayan, pakinggan po natin si Ka Peter Caramon Muto. May magandang pangitain. Ang pagkahulog ng mikropono ay nananulugang pagpagsak ng gobyerno ni Marcos. Babagsak si Marcos! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Take it away, Ka Peter Caramon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako hindi para makasigaw ng Marcos resign. Kasi lahat kayo sumisigaw naman. Pero hindi naman para sabihin ko sa kanya na Marcos don't resign. Mr. President, nung ako po ay unang inimbitahan sa SMNI para magsalita, ang agenda ko pa ron, pumayag ako magsalita upang ilantad ang mga kaputang inahan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at yung National Democratic Front, na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulihin nila ang lipunan. Ang napagbintangan ko na yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr., ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabog sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. At sinabi ko to, nung una ako magsalita, noong sila Eric, nung sila Dr. Loren Bador, ay pinagmumura ka na, galit sa'yo, ay pinag-resign ka. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka pa lamang. Hinahanap ko pa lang, nagpapahaya ko pa lang ng galit kay Pastor Kibuloy. Na hindi ko makunawa. Hindi ko maintindihan kung bakit aawahin mo si Pastor Kibuloy. Walang nakakakilala sa iyo nung tumakbo ka. Kahit ang ABS-CBN, reminder Mr. President, nobody wanted to give an audience. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN, ng Channel 7, ng lahat. It was only Pastor Apollo Kibuloy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit? Sapagkat naniwala sa iyo. Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor, si Dr. Clarita Carlos, nandun sila Dr. Madoy, nandun sila Professor si Ross, no? Si Rosaso. Lahat yun, mga kakampi mo, ini-endorse ka. Nandun sila, ini-endorse ka, sila Chavit Singson. Lahat sila. At ako, Mr. President, Mayroon ba dito kabayan? Bukod so ay nagsasalita. Dumadami ka talaga kabayan. Ayan, nagsusumba na. Ito dito dinaan sa
Sumba mga kababayan. Oh. Oh, di ba? Oh, kanya-kanyang pahagayag ng suporta mga kababayan sa panawagan na mag-resign na si Marcos. Ayan, oh. Doon tayo dun kay Kamuto, ano to? Puro kaaway na. Puro kaaway na. Oh, ito kininto ni Kamanutok Mabayan na lahat ng sumuporta kay Marcos nung nangampanya siya ay lahat kaaway na. Totoo. Kasi yung napakalaking Isiminay Network ay tinanggalan nila ng prangkisa. Pinasok niya yung press conference nila Trillanes. Punta na si Trillanes ang katabi niya rin yung leader ng CPP-NPA na nagpapangilalang si Art Garcia. Pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagmumumura ka ngayon. Galit na galit sa'yo. Si Pastor Kibuloy, ayun, nakakulong ngayon. Kinakailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag nawang mangyari. At ngayon, Mr. President, makinig ka. Ito nangyari, kagabi lang, kahapon lang. Narinig ko, kaharap ko. Galit na sa iyo si Governor Chavit Singson. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bakit? Anak ng toba. Hindi kita maunawaan. Nagkwento sa amin. Eto. Pakihawakan mo. Ito ang libro binigay ni Chavit Singson. Kunan mo. Mr. President, baka sabihin mo, ni-steer kita. Ito sana nakikinig, nanonood, at mapapanood dito ni Governor Chavit. Ayan, may pirma niya, may dedication niya. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako kay Governor Chavit na pogi-pogi pa rin, naka-long sleeves ng sariwan-sariwa. Nakipag-usap ko rin sa kanya. Naglabas siya, nagkwento siya ng lahat ng sama na loob. Sanabi niya, kinwento niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos. Na initially, nagsimula siya. Nakiusap sa kanya. Ayan, nakikinig si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magsalita ka. Lumapit kayo kay Governor Chavit. Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo kami. At sinabi niya, kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo, hindi ka siguro magiging pangulo kung hindi tumulong si Chavit Singson. Pero bakit galit na galit sa iyo? Then somebody doon sa grupo, tinanong siya, Governor, ano po gusto mangyari ngayon? Dapat ibagsak na yan si Marcos. Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit po? Galit ako sa kanya. Galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Chavit Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka na ibagsak? Ang mensahe ko dito, Mr. President, may problema sa, may problema sa iyo. Lahat ng mga, karamihan, hindi naman siguro lahat, ng nakapaligid sa iyo. Kaya mo nakaaway yung mga tao, nakaaway mo yung mga tao, tumulong sa iyo para maging presidente ka. Nakaaway mo sila. Imagine si Chavit Singson makakaaway mo. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bukod sa kapwa mo Ilocano. Isipin po niya. Ngayon, ang tanong niya, tama na ba? Dapat na ba talaga ito mananari? Yan mga bayan, no? Si Kamanotok. Si Kamanotok mga bayan nagsalita sa masamang loob ni Chavit Singson. No? Ayan, so hanggang dito na lang muna yung ating video, no? Yung ating pag-cover dito sa nangyaring Black Friday protest ngayon dito sa Exotic, mga bayan. May pag-asa po kaya